Naging mahaba at bahagyang uminit ang diskusyon sa ikalawang araw ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee na umabot ng halos 6 na oras. Hindi naaprubahan ang budget ng DPWH na nag-iisang departamentong tinalakay ng komite. Nagbabalik si Luisa Erispe sa report. Are willing to listen, of course. We are reasonable. Naging mainit agad ang sagutan ng Senado at Kamara simula pa lang ng ikalawang araw ng BICAM meeting. Ang pinagmula ng diskusyon, gusto ng House panel makaupo si DPWH Secretary Vince Dizon sa BICAM para ipaliwanag ang hiling niya na ibalik ang tinapya sa kanilang pondo ng Senado na 45 billion pesos. Ito ang ibinawas dahil sa overpriced na mga materyales sa mga proposed projects ng DPWH. Ang sinasabi lang po natin, pakinggan po natin si Sec. Vince para po maipaliwanag niya na kung ngayon pa lang kakaltasin na maraming mga projects na hindi mai-implement. Sinubukang umangal ng mga senador. Bakit po natin ipapatawag ang secretary po ng Department of Public Works and Highways? And when in fact this is a bicameral conference committee, we might be creating a precedent na baka hindi na po tayo matapos na tuwing pag meron po tayong pagdidiskusyonan, kailangan po natin ipatawag lagi ang secretary para magpaliwanag. Pero napagbigyan pa rin si Dizon. Pinaliwanag niya kailangang maibalik ang pondo. Kung hindi, nasa 10,000 proyekto ang posibleng maapektuhan o hindi magawa ng DPWH. This is again, yung pong binawas na 45 billion approximately, ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Giit pa ni Dizon, iba-iba kasi ang presyo ng mga materyales depende sa rehiyon. Kaya kung ang pagbabasihan ng lahat ng proyekto sa bansa ay ang Construction Materials Price Data o CMPD, may kulang na pondo sa ibang proyekto. Pero imbis na maliwanagan, tila mas nalito pa ang ilang senador. DPWH naman raw ang unang nagbigay ng CMPD na pinagbasihan ng pagtatapyas ng pondo. Bakit bigla na lang nagbago ang script nito? Hindi po Senado ang nagtakda ng presyo. Lahat po ng nakalap naming impormasyon ay ayon sa Department of Public Works and Highways. Nagkaroon na exchange, bawasan natin yung taba. Sinabi mo, yes, bawasan natin yung taba. Pero ngayon, babalik ka sa amin at sasabihin, huwag nyo nang bawasan yung taba. Kaya hindi mo rin kami masisi na ikaw ay ginigisa ngayon dito ng Senate panel, convince this panel or this committee, convince the public na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion ng mga politiko. Ang bit-bit natin lahat, or at least namin sa Senado, nag-reduce ng presyo based on that same communication, based on that same script. So when you come back now and tell us, nagbago na yung script, kahit ako, nahihirapan akong intindihin, sikmurahin. Si Senator Amy Marcos pa nga, bumuelta pa kay Dizon. Paiba-iba raw kasi ang sinasabi at hino-hostage ang BICAM. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Sinubukan naman ng Kamara depensahan din ang katwiran ni Dizon. Yung kawalan ng trabaho ng mga construction worker, yung kawalan ng kita ng mga hardware, yung sana ay napakinabangan na ng mga komunidad, yung mga proyekto. So, mas malaki po yung mawawala sa ating bansa kung itutuloy po ito at magiging unimplementable po yung projects kumpara po doon sa perceived savings of 54 billion pesos dahil sa CMPD cut. Sa huli, sinuspend ang BICAM ng halos 2 oras. Pero pagbalik sesyon, hindi na tinapos ang pagtalakay sa budget ng DPWH. Itutuloy na lang ang meeting ng alas 4 ng hapon ngayong araw. Sabi naman ni Dizon, nagpapasalamat siya na napakinggan siya ng Kongreso. Pinakinggan po niya tayo. Hopefully po na-clarify po natin. Pero ang budget po, ang magdidesisyon dyan ay ang Kongreso. At sinabi ko din po, kung ano po ang magiging desisyon ng Kongreso, siyempre po, yun po ang susundin natin. Pero may kaakibat po na epekto yan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.